Okay, our theme this morning, blessed poverty. No? Kung imuhang tanawon, it's a little bit of awkward, no? Kay nabagoy bulahan nga kapobrihon, nabagoy maayo nga kapobrihon. No? So, even us, we don't like kanang tawagon tag pobre. So, bisan gani sagrado, dili ta gusto tawagon tag below average, no? Ang ato ang goal is very good. Kung dili makaya sa very good, dito na lang sa good, no? We don't want nga mag-categorize dito sa poor or sa below average. But believe me mga igsoon, dunay maayo nga kapobrihon. Dunay bulahan nga kapobrihon. Dunay kapobrihon nga mo langkob nga mo resulta ngadto sa kalipayon. And that would be our topic this morning. Blessed poverty. Our text, gibasa kaganina sa ato ang first reading sa atong devotional time, is found in the Gospel of Matthew, chapter 5, verse 3. So sa mga nag-take note, panalanginan mo sa Ginoo. Sa wala nag-take note, doble ang panalangin sa inyo sa Ginoo aron maka-take note na mo sa sunod nga higayon. Matthew chapter 5 verse 3. Mao ni ang giingon sa pulong sa Ginoo. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Let us pray. Ginoo, salamat Amahan sa imong presensya for this morning. Naghangyo kami, nagampo kami nga amo untang masinati Ginoo ang imong langitnon nga presensya, ang imong gahom. Ug labaw sa tanan Ginoo ang transformation namo sa kinabuhi nga gikan gayud kanimo Ginoo. Himua Lord nga mabati namo ang recognition of our spiritual bankruptcy, and it will leads Lord God to our action that will leads to our transformation. Salamat Ginoo. Salamat Lord sa imong presensya for this morning, and thank you God for all the brothers and sisters nga kauban namo karon Ginoo. Bisan gani ang among mga kaigsuonan nga wala dinhi, ikaw usab magapanalangin sa matag usa kanila Ginoo. Kung balatian man ang hinungdan nganong wala sila dinhi karon, ikaw magaayo kanila. Kung ang kawalad-on man mao hinungdan nga wala sila dinhi karon, ikaw maga-provide sa matag usa kanila Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Padayon ka nga magadasig, magalig-on sa pagtuo sa matag usa. Mao kini ang among mga pag-ampo sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Among gina-welcome din si Brad Jason, no? Fresh from Latagan, no? Praise the Lord. Nagaampo ba gid mi Brad Jason, no? Basig ikaw ang tubag sa akong mga pag-ampo. So sa Matthew chapter 5 verse 3, makita nato dinhi. Actually kung imo ning basahon, kini nga passage, no, dunay 8 ka attitudes ang gihisgutan sa Beatitudes. Actually ang Beatitudes is all about attitudes, no. But this morning, ato ang i-focus ang atong hunahuna sa usa lamang ka-attitude nga gihisgutan dinhi sa Beatitudes. It is found in verse number 3. So, dito nato zero in ang ato ang attention, ang atong focus. Mao ni ang pinakasikat nga wali ni Jesus Christ, the Sermon on the Mount. Oh? Ang title ani sa atong mga Bible, the Sermon on the Mount. Ang uban tawag ani the Beatitudes. Ang akong tawag ani, the Happitudes. Because all of the attitudes has been marked with happiness, blessedness, no? So blessed are, nagsugod siya blessedness or happiness. So akong gitawag siya Happitudes, no? Tingay mong katapat, I hope you have a Happitudes. Kanang malipayon nga attitude. Praise the Lord. Someone had said, no, dunay usa ka preacher nag-ingon siya nga these Beatitudes should be our attitude labi na nga kita naa sa sulod sa gingharian sa Ginoo. So mao ni dapat ang mga kinaiyahan
sa mga taong naana diha sa Ginoo. Naana diha sa gingharian sa Ginoo. So Jesus did not say, leave this attitude for you to be saved. No. He said, leave this attitude because you are saved. So mao ni ang dilemma dinhi, no? Mao gini ang goal dinhi nga gidasig ni Jesus Christ ang mga Kristohanon, ang mga naa na sulod sa gingharian nga mao ni ang ikinabuhi nga mga attitude, no? So attitudes, walo ni ka mga attitudes. This should be the distinct mark. Mao ni dapat ang trademark. Mao ni dapat ang tatak sa mga tinuod nga Kristohanon. Kung gusto ka makaila og tinuod nga Kristohanon, taliwala sa bagang, hugpong sa mga katawhan, di naman mo mailhan kung kinsa ang Kristohanon, labi nang naana sa crowd. You will not spot one of them. Maglisod ka og kanang sitawag ana. Identify, maglisod ka og ila, Kristohanon ba ding tawhanan ni? Pero mao ni ang technique. You will spot them based on these attitudes. Kung kining mga attitudes nga naa sa beatitudes, makita nimo sa kinabuhi sa usa ka tawo, usa ka na kalig-on nga patukuranan nga kanang tawhana naa nasulod sa gingharian sa Ginoo. Okay, so karong buntag let us have is self-examination. Ikaw na mismo mag-examine sa imong kaugalingon, naa ba ni sa ako? Kay kung basig wala ni sa imo, wala pa kasulod sa gingharian, basig naa pa ka nag-ung-ung sa ganghaan sa gingharian. Kinahanglan makasulod ka sa gingharian igsoon. Ngay mo katapa dig na siya, kinahanglan makasulod ka sa gingharian. Okay, so mao ni ang gingharian sa langit, no? The kingdom of heaven is not a message to preach, no? It is not just a message to preach, no? Dili lang ni mensahe nga atong iwali ang gingharian sa langit. Dili lang ni mensahe nga atong isangyaw. Ang gingharian sa langit usa kini kapamatasan nga gikinahanglan natong ikinabuhi. This is a pattern of life that we need to live. Again, ang gingharian sa langit, it is a pattern of life that we need to live. So, dili lang ni mensahe nga ato ang isangyaw or isulti. Okay. Ingon din sa verse 3, Blessed are the poor in spirit. Jesus start with a very positive pronouncement. Blessedness, happiness, bulahan katong kabos sa espiritu. Malipayon katong kabos sa espiritu. Daghay mga panahon nga wala nato nabati nga blessed kaayo ta. Amen. Daghay mga panahon nga makita nato ang atong kakulangon, ang mga butang nga wala sa ato kaysa mga butang nga naa sa ato. And that is why we are tempted sometimes to think nga wala jud ko mapanalangini sa Ginoo ba. Kulang pa jud ang panalangin sa Ginoo sa ako. Mga igsoon dinhi, Jesus is trying to rebuke us. We are blessed already. Can you say amen? Ang pinakadako nga panalangin nga madawat sa usa ka tawo mao ang presensya sa Ginoo. Kung naa ka na sulod sa gingharian, then you are so blessed. Can you say amen? So kanang mga material nga mga blessings, mga butang, mga pakapin na lang na mga igsoon. Okay. So this morning, Jesus is a true blessing, no? Siya ang atong tinuod nga panalangin. I hope you see it that way. Kaya daghay sa ato, wala pa na kontento kan Jesus. Aiming for something. Aiming for someone. Because you are not, ang tanaw nato kan Jesus Christ, mura nato siya kanang accessories. Mura lag pakapin. Ang akong trabaho og si Kristo.
ang akong hinigugma og si Kristo. No. Si Kristo. Bisag wa kay hinigugma, you will be happy. Amen. Si Kristo, bisag wala kay trabaho, you can be happy. Because true happiness is found in the presence of the Lord. Okay, so, lesson number 1. Happiness is divine. Everybody see, happiness is divine. Say it one more time, happiness is divine. Mga igsoon, ang kalipay, it's not bad at all. Dili, dautan, malipay. Lingay mong katapad, kung nagmasulubon ng siya, lipay-lipay po, panagsa. So, kung nakasulod sa simbahan, sa puloy-anan sa Ginoo, you must be happy. Because you are blessed already. So morning ang atong mga bisita maglisod og balik sa atong simbahan tungod kay pagsulod pa lang nila mura man dili manidagway sa mga bulahan. Mura man dagway sa mga kuan kay we are not happy people. We are not a people that celebrates the goodness of God. We are not that kind of people that celebrate the faithfulness of God. So dili makita sa atong aura ang tinuod nga pagkakristohanon. Bisag naata sulod sa simbahan, lisod malipayon. I get it. Dagantag mga problema sa kinabuhi. Pero ako nang butangan dia sa gawas pohon, bitayanan, no? Pag sulod nimo sa simbahan, ibitay sa gawas ng imong problema, ayog dada sa sulod. Amen. Walingay mong katapat, ayog dada sa sulod imong problema. Ibitay sa gawas. You must be celebrating the goodness and the faithfulness of the Lord. Okay, so bisag kinilang unta no kanang malipayon ba? Bisag naa ka sa kawaladon, malipayon. Bisag naa ka sa problema, malipayon. Bisag naa ka sa balatian, malipayon. Mao ni ang gusto ni Jesus Christ. Happiness is divine. Mga igsoon, makasyak ang recipe sa kalipay dinhi sa Beatitudes. Ang atong una-una, ang kalipay, makuha nato kung naataan ni. Ang atong una-una nga, ang akong kalipay, I will be happy if I have millions of money. That's what we think. Muna, gamay pa ka, nag-eskwela ka, naningkamot ka, makagraduate kong elementary with flying honors. Mag-college ko sa University of Kuan. Para pag-graduate na ako, dali ko makatrabaho. Pagtrabaho na ako, I will excel in my job. Para dako ang akong sweldo. Kay kung naan ako'y daghang kwarta, I will be happy. No, it's not true. Dili ka magmalipan. At i-check ang inyuhang kanang daily activities asa nagatuyo. Dili dautan mangitag kwarta. Ang dautan kung dili ka mabuhig walay kwarta. Kanang dili ka malipay kung wa kay kwarta. That's the problem. Dili dautan magtrabaho mangitag kwarta. But the problem is when you make prioritizing seeking for money instead seeking of the presence of God. So diha na magsugod ang problema. So happiness is divine. So buti pa sabot, it is something that comes only from the Lord. Dili ka makakitag kalipay din his kalibutan apart from the presence of God because ang tinuod nga kalipay langit nun. It has to come from above, dili gikan sa yuta. So kanang mga butang nga naa sa yuta, dili gyud na maghatag og kalipay og katagbawan. Can you say amen? You have to know this one. That is a hopeless end. Money is a hopeless end. Sulay iragod ninyo. Namoy million, di man gapon mo magmalipayon, believe me. You will just realize nga, uy, abi na malipay ko kung nanakoy million sa bangko, mura man day gahapon. You will not be happy. Even you found someone, di gapon ka kanang kalipay, you will be happy seasonal, temporarily, but not that kind of joy that is eternal. Okay. So, mao na nga,
we must recognize that happiness is divine. O ginahatag lang ni sa mga Kristohanon nga nangita sa Ginoo, nangita sa mga butang sa Ginoo para sa kahimayaan sa Ginoo. Happiness is only given to those who seek God, who seek the things of God for the glory of God. Those are the people that can experience true happiness. Diba makashock? We thought nga when we have money, we will be happy. We thought if we have a higher education, we will be happy. We thought nga kung we have a fame, we will be happy. We thought nga kung mudaog ko sa election, I will be happy. No. It will not give you satisfaction and fulfillment. Diba sa una, mga minyo, dalaga pa mo, nangandoy mo nga, maminyoan mo na siya kay thinking you will be happy. Now, say nahitabo karon, are you happy with him? Mga bana, nagdamgo ka sa, I will marry this woman because I know I will be happy. O karon, naminyo na mo, sa may manggibati. Amen? Because ang atong huna-huna, nga muni silang maghatag, they cannot give you joy. They cannot give us happiness. And that is why this morning, pamina mo. Lingay mo katawad, pamina mo. Kay mo ni ang simple nga recipe sa kalipay. It's a simple recipe. Dali ra kaayo. Okay. If you want to be happy, lingay mo katapad, if you want to be happy, be holy. If you want to be happy on the other side, be holy. So, ang happiness o holiness, connected. Dili mag-una ang happiness. Mag-una ang holiness, magresulta siya og happiness. So, gawas nga magkinabuhi kag matarong, dili jud ka magmalipayon. Tungod kay ang kalipay, bunga lamang sa pagkamatarong. Nasabtan? Without holiness, no happiness. Without righteousness, no happiness. Bisag naa sa imo ang tanang butang sa kalibutan, you will not be happy, for sure. Pero, if you are holy, if you are righteous, even you don't have these things in the world, you can be happy. Can you say amen? Okay, si Jesus Christ na mismo nagsulti ani, blessed are the poor in spirit. So, lesson number 1, happiness is divine. It is something that comes from above, not from below. Second, lesson number 2, happiness is not our goal. So, gi-mention ka ganina ni Pastor Jay, no? Dili ni mao ang ato ang tumong. Dili ni mao ang ato ang kalabuton, no? Dili ni mao ang ato ang target. Doon ay mga misconception, buhaton ako ni aron ko malipay, you will not be happy. Because happiness is not your goal. And I will explain that one, no? Kung ang atong tumong ang kalipay, okay, are you ready for this one? Okay, yeah? Kung ang atong tumong ang kalipay, murisulta ni siya sa walay katapusang pagpangita sa kalipay. It will lead to an endless cycle of pursuit. Balikon ko, kung ang atong tumong ang kalipay, musangko ni siya sa walay katapusang pagpangita sa kalipay. Di ka mahuman sige pangita og kalipay because there is no happiness. Kung dito pa ka sa restaurant igsoon, kung ang kanang atong goal na panay menu, dili nimo makita sa menu ang happiness. Happiness is not in the menu of our goals in life. You cannot find happiness in there. It's not in there. Kay ang kalipay dili man na tumong sa Ginoo para sa we are not called to be happy. We are called to be holy. First Peter sa gingon, be holy, for I am holy. And then holiness
will result to happiness. So nakita ninyo, kung imong kwaon ang holiness, wala ang happiness because happiness is connected sa ato ang holiness. So, mao na mga igsuon ang kamatuoran. Okay, so it will leads to an endless cycle of frustrations. Okay, example. Gusto ka madato karon no kay thinking nga kung madato ko, malipay jud ko. Nadato na ka. Then you just realize, ay, abi na ko malipayan kung madato ko. Now karon gusto na po ko Lord, mapobre na lang ko Lord kay basig na dito ang kalipay. Napobre na po ka. Pagka-pobre nimo, na-realize na po nimo, oy, abi na ko magmalipayan kung pobre ko. Gusto na po ko madato, Lord. It will leads to an endless cycle of frustrations. Tong single pa ka, Lord, gusto ginako makita nga akong forever God. Because that then I will be happy. Nakaplagan nimo yung forever. Tinuod, gihatag sa Ginoo, gikasal mo. And then you just realize, uy, abi na ko malipay ko kung makita na ako akong forever. Ampo na ba kasi Ginoo, Lord, I want to be single again because I want to be happy. Ang uban, sige nagkanta, change my... Huwag ako nagsumpay. Sige nagkanta. Because we are looking happiness in wrong directions and wrong motivations. Kung nagminyo ka aron ka malipay, you have the wrong motivations. Kung nagtrabaho ka aron ka malipay, you have the wrong motivations. And that is why you are frustrated. If you want to be kanang madato ka because you want to be happy, you will be frustrated because you will not find happiness in money. Okay? So kung kining atong ginawali, kung ato lang kinabuhi, no? Daghan jud kay ta mga pagtulunan ba nga maka save unta sa ato from frustrations in life. Okay, so you cannot aim directly for happiness because happiness is not our goal in life. It's just the byproduct. Resulta lang siya. Okay, so dili di ay ang pagtagbaw sa atong lawas ang tinubdan sa tinuod nga kalipay. Balikon nako, dili di ay ang pagtagbaw sa atong lawas ang tinubdan sa tinuod nga kalipay. Kasagaran sa ato, we are pursuing these things because we want our body to be happy. We want our desire to be fulfilled. Pero igsoon, dili di ay tinubdan sa kalipay ang pagtagbaw sa imong lawas. Ang tinubdan sa tinuod nga kalipay ang pagtagbaw sa imong espiritu. Inani dapat ang degree, no, ang sa tawagan ng 1 2 3. Inani dapat ang level. Ang imong priority espiritu, sunod kalag, mo resulta na nga malipayon ng imong lawas. Ang sa atong kultura, most of our cultures, no, kasagaran marambol ning tulo. Unahon og lipay ang lawas, mao na ang espiritu ug kalag nagtinga. Anybody can relate with my message? Pilit natong ginalipay ang atong lawas and then we just found out nga nalipay mo ko gani pero kung di naman sad because you are seeking happiness in a wrong direction. You will not be happy satisfying your body. The only way to be happy is to satisfy your spirit, to satisfy your soul because happiness is divine. Can you say amen? Simple mo na kayo sa recipe sa kalipay, no? Di naman nagkakinanglan na ay milyon sa imong pitaka, arong ka malipay. Ingon mga nini nga, blessed, bulahan, malipayon ang kabos.
sa Espiritu. All you have to do is to be poor in spirit and you can experience true happiness. No? Isn't it amazing? Isn't it exciting? Praise the Lord. Okay, so doon ay mga nag-ingon nga happy wife daw, happy life. O, isulayan na ninyo na. Tinood, gilipay nyo ang asawa, nalipay mo. Girimit na nyo ang tanan sa inyong asawa, nalipay mo. Kay mo maning ingon sa kalibutan, happy wife daw, happy life. Lipay ay mong asawa para lipay ang imong kinabuhi. It's not true. Gusto mong tinuod? Gusto mong tinuod? This is the recipe for a happy house. Mao ni ang tinuod. Holy spouse, happy house. Ang kalipay igsoon dili na resulta sa duha nga kanang si tawag ana. Dili na aksidente ang kalipay nga mahitabo sa pamilya or sa panimalay. Kung ang bana nagkinabuhing matarong, kung ang asawa nagkinabuhing matarong, normally mo resulta na og kalipay sa panimalay. Balikon ko. Normally, kung ang bana nagkinabuhing matarong, ang asawa nagkinabuhing matarong, it will result to a happy house. Normal na siya because holiness will produce happiness. Pero kung ang usa lang nagkinabuhing matarong, ang isa wala, api kita din mga igsoon. And that is why ang ato ang pagdasig sa matag usa is to bring our families and loved ones into the presence of God. So dapat kung natay gitawag nga heavenly home, ako man yung ginawali sa kuan kanang wali na ko sa patay, kinanglan doon na tayo tulo ka homes. Siguro nimo ni number one, heavenly home. Siguro ang ako mamatay ka, langit ka. Ikaduha nga home, siguro ang aduna kay church home. Doon na kay simbahan nga ginasimbahan. Because you will not grow kung dili ka mo simba. Ikatulo, kanang gitawag nato Christian home. So, ayaw lang imong kaugalingon ang kanang isipa nga nakinan og kaluwasan. Dad-a ang imong tibuok pamilya nganha sa Ginoo. So kasagaran sa ato isa duha lang ani nga homes. Dapat we should have 3 homes. Heavenly home, church home, Christian home. Muna ang imong guligsoon. Okay? So happy or holy spouse, happy house. Mao ni ang sikreto sa kalipay sa pamilya. Example, another one. Happy holy children, holy parents will produce happy house. Kung matarong ang mga anak, matarong ang mga ginikanan, normally, malipayon gina nga panimalay. It will just result. During sa among Bible study last Friday, no, salamat sa mga kaigsonan nga nangadto. Gingnan ako si Brad Neil o si Sister, si Ate Jen. Ha? Jeanette, no? Ate Jeanette. Ikaw nga ate, kumusta mo karon? Nagmalipayon mo? Grabe ilang tubag. Grabe pastor. Layo na kay sa una. Ang kalipay dili na goal nimo. It will just result ka nang mahitabo lang ba? Nang normal, default lang siya. Nga kung kinabuhi kang matarong idsel, matingala lang ka, malipayon ka. It will just come naturally. You don't have to force it. Manag-uyab? Magkalitsilitsigid mo sa inyong relasyon kung di mo magtinarong. Because happiness can be found only in righteousness. So, sa inyong relasyon, be holy. Negosyo. Ayaw sa guliog, dili maayo.
You will not be happy in your business. Trabaho, ayog sa guliog, dili maayo. You will not be happy in your work. Because happiness is the product of holiness. Palakpakan nato ang Ginoo. Okay, so, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, unsa man yung kingdom of heaven nga gisgutan din? Normally, pag makadungog tag kingdom of heaven, makaingon nita nga, Pastor, it's our future destination, Pastor. Mao na ang langit. Taysa ato sang tan-awon, no? Basig mamali ang ato ang context. Tinuod bagyod nga kini naghulagway sa langit. Okay, balikon nato basa. Blessed are the pure in spirit. Are, that is present tense. For theirs, that is a present, again, tense. For theirs is the kingdom of heaven. So, bulahan daw tong kanang poor in spirit, kay naa sa ila ang gingharian sa langit. Karon, nana sa imong gingharian sa langit. So, unsa lugar ng kingdom of heaven? Subot ipasabot, naka na sa langit. If that is referring to the future destination of man, then there's something wrong in this statement. Kay, klaro man kay nga wala pa magyuko sa langit. Klaro man kay nga wala pa magita sa langit. So, unsa igibot ipasabot aning kingdom of heaven? It is not talking to a place. It is talking to a person. It is not the place of God. It is referring to the presence of God. So kung imo nang ilisan, blessed are the poor in spirit, for theirs is the presence of God. Mao na ang iyahang buot. Ipasabot si Kristo, manggod ba, mahilig og mga sambingay. Di siya gusto ka na magtudlo nga kanang makasabot dayon ka. So, ganahan si Jesus Christ o ka ng mga parable. So, this kingdom of heaven is not referring to that place in the future. It is referring to a present reality karon, ang kamatuuran karon. So, unsa man ang kamatuuran karon? Katong naa na diha kang Kristo. Ang kamatuuran that we have the presence of God. Not the place of God, the presence of God. Ang presensya sa Ginoo. Okay, so makita nato din ni mga igsoon nga you need to experience first the presence of God before you can experience the place of God. Balikon ko, kinahanglan maka-experience una ko sa presensya sa Ginoo bago ko makaadto sa place sa Ginoo. Murag ingon ani nga pagkaistorya mga igsoon. Kingdom of heaven must come first to me before I can come to the kingdom of heaven. Ang presensya sa Ginoo dapat manaog sa ako bago ko makaadto sa dapit sa Ginoo. I have to experience first the presence of God before I can go to the place of God. So this kingdom of heaven is not referring to that future destination of the believers. It is referring to a present reality karon nga atong na-enjoy, and that is the presence of the Lord. Okay, ang question mo ni, Pastor, unsa man nga part sa gingharian sa langit nga akong ma-experience na karon? Kaya nagsaad man siya, theirs is the kingdom of heaven. What portion, what part of the kingdom of heaven ang ma-experience nako karon, Pastor? Again, to answer that question, wala pa na to na-experience ang immediate place of heaven, but we experience the presence of the Lord. Mauna ang partial nga atong na-experience ang presensya sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo na magid sa langit. Amen? So kung makato na ta sa langit, we will experience the immediate presence of God.
Pero dinhi, we're not experiencing the immediate presence. What we are experiencing is the presence of God by faith. Nakuha ninyo? Lalom-lalom na ning mga pagtulunan, ha? We don't experience the presence of God by sight. Nakita ninyo si Kristo? Wala. Partially, na-experience nato ang langit, pinaagi sa presensya sa Ginoo, pero I have to live it by faith because I cannot see Jesus Christ until then nga maabot ako sa langit. That's the partial enjoyment that I have. Kung ma-experience na ko ang langit tungod kay naaman sa ako ang presensya sa Ginoo by faith. Muna kung naana ka sa langit puhon, you will experience the immediate presence of Jesus Christ, the immediate place of Jesus Christ. Munang dito sa langit, you will not live by faith. Dito sa langit, you will live by sight. Face to face, you will see Jesus. Una, kining diri, patikim rani. The best is always yet to come. Because in that day, I will see the immediate presence of the Lord. I can talk to Him personally. I can worship Him personally. I can pray to Him personally. I can have fellowship with Him personally. You will have the immediate presence of the Lord. Pero dinhi, partial una, it represents the presence of the Lord. Okay? Kung na mo yung mga pangutana, andama for our Bible study this coming Friday. Okay? Kaya I cannot answer that one during sa ato ang message. Okay, so, ang question, kinsa daw makaangkon sa presensya sa Ginoo? Katong dunay poor in spirit. So, unsa man ning poor in spirit? No? Poor in spirit is not economic poverty. It's spiritual bankruptcy. Balikon ko, poor in spirit is not economic poverty, it's spiritual bankruptcy. Caution, no? Pahinumdom, announcement. Can I give an announcement? Can I? May I? Announcement. It is not equal to poverty. Doon ay mga katawanan ang tao, mga igsoon, munang importante gid ang doktrina. Wala pa mo kabalo nga daghay mga tao nga nagunahuna nga ang kapobrihon, ang mga pobre daw suod sa Ginoo. Daghay mga tao nagatuo nga kung pobre ka, palangga ka sa Ginoo. Nga kung pobre ka, suod ka sa Ginoo. So daghay mga misconception about poverty. Wa mo kabalo nga kanang mga mungha, unsa man ang ilang requirements ana? They sell all their properties. Ginabaligyan nila na tanan nilang mga kabtangan. Kumusulod ka pagkamungha. Because thinking nga, this poverty nga gisgutan din, it's economic poverty nga, kung walang-wala ka, suod ka sa Ginoo. Pero may kamaturan po ba ya? Tinuod man kung walang-wala na jud ka? Wala man kailaing saligan. Ginoo naman. Di naman ka magsalig sa imong kwarta, kaya you don't have money. Di na ka magsalig sa imong trabaho because you don't have work. So muna sila, sa ilang pagkamungha, focus na sila sa Ginoo. Doon na po yung spiritual truth behind that one. Pero it's not true nga ang pobre suod sa Ginoo. Kaya na ba po yung pobre nga mga hambugiro? Doon na po yung mga pobre nga mga badlungon. Doon ay pobre nga tarong, doon na po yung pobre nga dili tarong. Sama po sa dato. Doon ay dato nga tarong, doon na po yung dato nga dili tarong. So it is not a call for economic poverty. No? Nga bulahan ang tao kung pobre ka. So ato nang i-erase nga misconception. Okay, so unsa may buot ipasabot ani? Okay, this is the right illustration.
spiritual bankruptcy, no? Kining gitawag diri nga spiritual bankruptcy, ang ako makita nga illustration kanang makililimos. Unsa man ang ginahimo sa makililimos, no? Ang makililimos walay iya bisan gamay. If you look at the life of a beggar, tanan iyahang pangayoon. Iyang pagkaon, iyang pangayoon. Iyang katulgan, iyang pangayoon. Iyang suoton, iyang pangayoon. Iyang imnon, iyang pangayoon. Lakton nga pagkaistorya, walay naa sa iya bisa gamay nga makatabang sa iya. Everything nga iyang gikinanglan coming from the outside, that coming from himself. Nasabtan ninyo ang picture sa bankruptcy? When you see bankruptcy, purdoy, wala joy imo bisan og jutay. Everything that you have, kinanglan nimo pangayoon, you have to beg. So mao ni ang hulagway sa kanang poor in spirit. You are spiritually bankrupt. Everything you need, you have to beg for the Lord. Magpakamuloy ka sa Ginoo. Lord, ang among pagkaon, Lord, give us today our daily bread. You are begging, asking, Lord, help me today, God. When I go to my job, give me the strength, because the strength is not from you, from God. That's the picture of spiritual bankruptcy. Nga ang imong tan-aw, wala joy imo bisag jutay. Kung ingon ana ka sa espiritu, ingon ang pulong sa Ginoo, blessed are you, because you will have the presence of the Lord. Mao kana igsuon ang tinuod nga kahulugan sa poor in spirit. Mao kana igsuon ang tinuod nga kahulugan sa spiritual bankruptcy. Spiritual bankruptcy is actually humility. So, many times I have mentioned this one in my preaching, no? Kung doon naman kay mga panalangin nga nadawat gikan sa Ginoo, be joyful, but do not forget to be humble. Kung naka-eskwela ka, be joyful, but please be humble. Kung kanusa ka naka-eskwela, dapat dito ka magmatinud-anon pangalagad sa Ginoo, di ba? Ngano man? Because that is grace from God, naka-eskwela ka. Kung kanusa ka nakatrabaho, di ba? Dapat, dito ka dapat magmatinud-anon pangalagad sa Ginoo. Tama ba? Tama po ba? Tama po ba? Why? Because, kabalo ka nga, ang work, it's a grace from God. Pero, sukwahi ang kakahitabo. Many times, I mentioned in my preaching, God give you a job. Dili aron mabugatan ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. God give you a job so that you can have a convenience to serve the Lord. Makataksi na kauna na kay sweldo. Hello. Makapalit na kag sakyanan ka na kay sweldo. Amen. Makaadto na kag simbahan, bisag mag-ulan, kina na kay sakyanan nga na atop. Ang purpose sa Ginoo nganong gipanalanginan ka para makapangalagad ka sa Ginoo og tarong nga pagpangalagad. Do not forget to be humble. Ang panalangin ba yan? Giingon ako sa inyo many times na po, no? Ang panalangin sa Ginoo mura nag-switch ba? I-on and off sa Ginoo. I-on niya aron maligo nimong pagtuo. Dasig kay ka kay kuan kanang grabing blessing, dasig kay ka. Sa nagtaas ng blessing, na hindi po kakalimot sa Ginoo, i-off na po sa Ginoo. Aron makarealize ka nga you need God. Inguna na ang panalangin murag switch. Murag suga ba i-on, i-off sa Ginoo. Because ang purpose sa Ginoo aron ka makarealize that we are bankrupt without the Lord.
Mao ni dapat ang ato ang kinaiya sulod sa gingharian sa Ginoo. We must be humble. The more we have a job, the more we serve God. The more we have to be faithful in serving God. The more nga giayo ka sa Ginoo, wa ka tagaig sakit, wala gitugot sa Ginoo nga nakay balatian, the more you have to serve God. Kasagaran biya kay kung kanusa pa tadagaag sakit sa Ginoo, aya pa ta mga lagad sa Ginoo. Because usay ingon ana ang Ginoo, i-off niya aron ta makarealize that we need God. Praise God sa mga balatian. Salamat, Lord, sa mga balatian. Even me myself, I've learned my lesson during my sickness. Praise God sa mga gabi nga di ko katulog. That's the point that I realized. Nga bisan sa akong pagkatulog, kinahanglan ako pangayuon sa Ginoo. God, patuluga in taon ko, Ginoo. Sa diyang na-stroke ko, that's the time that I realized nga bisan sa akong kusog, Lord, patindog ako, Ginoo, kay luya kay akong tuhod, bisan magwali ko, Lord, magkurog-kurog ang akong tuhod. Dito na ko na-realize that even my strength comes from God. Pero kanang kusgan pa ta, di man ta makarealize, ana. Amen? Sa diyang na-stroke ko, that even my memory, I have to beg for God, Lord, sa akong pagtindog dito sa atubangan, Ginoo. Ibalik in taon sa akong hunahuna ang tanan akong gistadihan. Because I have a hard time recalling the things that I've learned. Grasya ra gini sa Ginoo mga igsuon ba? Grasya ra gini sa Ginoo. Kabalo mo, daghang ko gusto isulti pero hindi ako masulti because I forgot them. Pero salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. It was never a liability sa ako. I consider it as an asset. Lord, salamat, Lord. Because during that time, nibalik akong dependence on the Lord. Mga igsoon, para sa ako, dependency on God should be the first attitude sa mga Kristohan. Morning, it's not an accident nga giuna gyud ni Kristo sa walo ka attitude kining gitawag natog pagka mapaubsanon. It's not an accident. It was not randomly chosen. It was intentionally chosen. It must be the number one. Be humble. Depend on God. Have faith in God. Mao ni ang pinaka-importante nga batasan sa usa ka Kristohanon. Kanang ang imong kumpiyansa naa sa Ginoo. Soon kinahanglan mahurot ko. Mahurot ka, mahurota aron ta masudlan. You need to be empty first before you will be filled. Amen? Di man ta masudlan kung dili ta mahurot. We have to be broken so that God can fix us once again. Amen? Kinahanglan ka nang magunob sa ta, maguba sa ta, maroin sa ta, tungod kay ang atong gipanday nga kinabuhi, it is not pleasing to God anymore. And that is why God will break us so that He can fix us again. Amen? But be humble. Lord, it's painful, God, but it's okay, Lord. I know, it's good for me. Kinahanglan ta magpaubos before ta ipataas sa Ginoo. This is the picture of this text. You have to be humble before you will be exalted. Kinahanglan manawag ta sa Ginoo before ta tubagon sa Ginoo. I like this one. Kinahanglan manawag ka sa Ginoo bago ka tubagon sa Ginoo. That's dependency on God. The point is this, mga igsoon. I will end. Oh, nagtagas naman ako mga wali, no? Praise the Lord. I will end with this one. Ang punto, mga igsoon mo ni, it's the awareness that we need God.
Mura na. I need God, you need God, we all need God. Whether you are rich in looks, you need God. You are poor in looks, you need God. Gwapo man ka, kinanglan ni mang Ginoo. Gwapo man ka, gwapa man ka, you need God. Apiki man ang hitsura, you need God. We need God. Nay trabaho, you need God. Walay trabaho, you need God. Nakay kwarta, still you need God. Samot na tong walay kwarta, we need God. Can you say amen? Nakasabalatian, samot na, you need God. Wala kasabalatian, still you need God. It's the awareness that I need the Lord. This is the message is all about.